ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Philippine Standard Time, alas 2:07 sa hapon. Mga labing ulihing hitabo, hibaluon, mga hangkat at tubangon, mga bagay nga importante, aton ginahalungan, aton ginabantayan. Ululupod kita sa Bantay Banwa, Bantay Banwa, ang programa nga magatulong sa inyo sang labing ulihing nga balita, mga panugyan o kampanya para sa kayuhan sang tanan. Ikaw, ako, kita, Bantay Banwa. Mayong hapon Western Visayas, mayong hapon syudad kag probinsya sang Iloilo. Welcome sa pagpangalagad sa programa Bantay Banwa. Martes ng edisyon kita, Marso 10, tuig 2026. Programa nga magadulong sa inyo sa labing uli nga balita, mga panugyan kag kampanya para sa kayuhan sang tanan. Inyang inyo alagad kag anchorman Joseph Paul Noblesa Tarosa. Ululupod kita sa bunga hapon diri sa Radyo Pilipinas Iloilo. Mga kabinan, sa buong adlaw nag-umpisa na ang pagsaka sang presyo sa gatong. Sunod no sa sining tensyon sa Middle East. Sige-sige ang pagsaka sang presyo. Kag amat-amat naman nga batyag no pila sa mga kauturan ta nga bangod may mga proposal na para nga sakaan ang plete bisan sa mga fiber vessels sa Iloilo, Guimaras, vice versa. May mga proposal naman. Kagdi, ang maapektuhan gid sini mga kabyanan ng aton nga mga konsumidor. Bulubog at gid, no? Pero ang isa gid sa ginalantaw naton, no? Ang isa sa mga ginalantaw naton, ang mga government employees may 4-day work week na, no? I believe ang mga ara sa pribado nga sektor dapat mahimuon man sila nga mga pamaagi para nga makapian-piyan sa ilang nga mga empleyado. Ito ang direktiba sang presidente ang sakop sini ang mga government employees. May mga nag-umpisa na gani kahapon, no? Ang provincial government sang Guimaras nag-implement na sang 4-day compressed work week. But silingon, Lunes tubtob Biyernes alas 7 tubtob alas 5:30 sa hapon ang ilang office hours. Pero ang mga nagatrabaho naman sa mga essential services, sige-sige gyapon ang ila trabaho dira. Pero nami pagintani, no, iayo tabala, no, sa mga iayo ta sa GSIS nami tani kon may moratorium pagid, no. Do mo pagid nang nami nga makabulig-bulig gid kay kun kita maglantaw kun magsigi ni ang gera kay ti ang foreign minister sang Iran nagpahayag na nga way sang plano nga magnegosyar sa Estados Unidos. Ito yung presidente naman niya sang Estados Unidos, si Donald Trump. Hit harder pagid ang Iran. Siguro gina-expect sang iban nga after sang pila ka adlaw nga gera maga-negosyar ang Iran, pero wala gid. Bato sa gihapon. Magdugay ini. Subo nga simana pa lang ni ang pagsaka sang fuel products. Ano pagidaihan sa mga masunod nga semana? Kasi amo na ni guro pag testing talakat
parola pa isat. Kaling do kinanglan mo gid magpakondisyon sini maglakat ka mo tog amo na kalayo, no? Ikamustahon ta karon, no, ang sitwasyon sa mga gasolinahan sa syudad kung kamusta ang ilang supply, mustahon taman ang mga motorista naton. Paunta karon ang detalye sina sa report ni Janelle Baclain. Samtang sa iban pagid naton nga balita, mga kabinan, masobra isa ka gatos ka women beneficiaries ang Enhanced Balik Pinay Balik Hanap Buhay sang DMW6 nagbaton sang livelihood assistance. Paunta kay ina karon, no, sa report ni Marian Grace Eranieta. Samtang mga kabiyanan, ang PSA Guimaras nagpatawag sang press conference kay ina kag napamangkot didto kung ano ang paglantaw nila. May pagsaka bala sa inflation sini sa mga masunod nga bulan. Kag di gina-anticipate na ini sang PSA kung magdugay pa ang krisis sa Middle East. So ipabati naton sa inyo karon, no, ang mensahe ni PSA Guimaras Chief Statistical Specialist si Ma'am Nelida Losare. Nag-update man sa inflation rate sang Guimaras sang Pebrero 2026. Katorse minutos magaligad sa takna ang alas 2 hapon. This time magakuha kita sang report. Masobra isa ka gatos nga women beneficiaries sang Enhanced Balik Pinay Balik Hanap Buhay sang DMW6 nagbaton sang livelihood assistance. Kuwanta ang detalye sa report ni Marian Grace Eranieta. Radyo Pilipinas Report. Yan, mayong hapon. Paul, mayong hapon bilang kabahin sa pagsaulog sang National Women's Month sang Department of Migrant Workers o kon DMW Region 6 nagbaton diri Paul, no, ang aton nga 110 ka mga babayi nga benepisyaryo sang Enhanced Balik Pinay Balik Hanap Buhay program o kon EBPBH. So kada isa ni sa ila, Paul, nagbaton ini sang 15,000 pesos kung sa di naglabot gid sa masobra sa 1.6 million pesos ang gin-release sang DMW Region 6. Gipangunahan diri, Paul, no, ni DMW 6 Regional Director Glenda Aligonza ang pagpanagtag sang mga benepisyaryo. So ang ini, Paul, nga assistance sarang ini magamit sang aton man nga mga benepisyaryo sa pag-umpisa sang ila nga negosyo o kon sa pag-enhance, Paul, no, sang ila na daan existing nga magagmay nga mga negosyo. Samtang, Paul, magluwas, no, sa payout nagahiwat or ginpaidaluman ining 110 ka kababaihan sa mental wellness session sang nga ginpangunahan iniya sa Department of Social Welfare and Development o kon DSWD kag miara man, Paul, no, nga financial awareness kag small business management section nga ginpangunahan naman niya sang Department of Trade and Industry o kon DTI. So ini, Paul, no, para nga sa pagbato nila sang kwarta mabalaan nila kung paano i-manage ang kwarta nila diin inila gamiton o kon ibutang, no, nga kwarta para nga ti ma-enhance pagid or mapasangkad ang ila nga mga negosyo, Paul. Yan, luyag na ton mahibaluan ining mga benepisyaryo, mga sangkan ini sila balik abi diri sa Pilipinas kag tinatagaan sila sang bulig na subong sang DMW6. Yes. Paul, sandig diri, no, ang aton nga program, Paul, nga Balik Pinay Balik Hanap Buhay gin-create ini siya, no, nga program sang 2011. So we assume, Paul, no, nga kalabanan ini sa ila nagbalik, Paul, before 2026 or 2025. Kiti isa sa tinutuyo sini, Paul, no, may ara kita sa mga reintegration nga mga program sa idalom sang DMW kung saan ang mga returning or mga repatriated naton nga mga overseas Filipino workers sarang maka-avail sang mga serbisyo like for example sang DMW o kung sang OWA naton, Paul. Okay, mayo kay ti hindi lang bala one time ang assistance nga ginahatag, sige-sige ang ginahatag nga assistance para nga ti masustener man sang aton nga mga kauturan
nga mga OFW no ang ilang nga mga panginanglan na halin nga nagbalik sila diri sa pungsod Pilipinas. Yes, correct ina Paul no. Apart po sa paghatag sang financial assistance sa aton nga mga repatriated or returning mga OFWs, you know Paul, ang for example sa aton nga OWA or Overseas Workers Welfare Administration, may ara kita sa mga scholarship grants nga Okay. ginahatag sa mga dependents sang aton nga mga OFW. Kag may ara makita Paul, like for example kung ang parent nimo abi nga isa ka OFW sadto nagtaliwan, ikaw Paul nga dependent, pwede ikaw maka-avail sang isa ka scholarship grant sa nga OWA. So ini Paul no nga mga scholarships ang aton nga OWA hindi lang sa mga active OWA members but those man nga mga OFW naton nga nagtaliwan. So iban sa ila Paul, aside sa mga dependent sa mga OFW naton, like for example ang ila nga mga utod or ang ila abi nga ginikanan maka-avail for example po sa mga computer training sessions nga gusto nila mag-avail kag gusto nila mapasangkad pagid ang ila nga skills. So ginatanyag mang ini sang aton nga OWA. So diri makita no sa aton nga mga kauturan ngati sige-sige ang pagbulig kag ang mga kauturan ta dira nga way pabalasing ideya maayo gid nga magkadto kamo sa opisina sang DMW para nga makapamangkot kamo dito, maka-inquire kamo kag kung anong mga requirements makapasa kamo dayon kag maka-avail kamo sang programa. Yes. Paul, i-example lang naton Paul ha. Sa OWA, may ara man kita sang balik Pinas, balik hanap buhay or sa Pinas, ikaw ang ma'am at sir. For example, Paul, OFW ikaw, nakapasar ikaw sa licensure examination for teachers or professional teachers. So gusto nimo magpauli diri sa aton sa Pilipinas, ang aton Paul nga national government nagahatag man or naga-assist sa imo Paul para makapangita ikaw sang ubra. For example, gusto mo mga mangin teacher no sa public school, isa man sa mga programs sang national government ginabuligan ini mga OFW naton nga mga let passer nga makaubra sa public schools naton. Okay. Yan, Madam Ugid nga salamat. Report gikan sa DMW6 para sa Bagong Pilipinas, Maran Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Madam Ugid nga salamat, Marian Grace Eranieta sa report na migid kay sige-sige ang pagbulig kag sa mga mula pabalasang ideya gina-encourage kinamon kamo nga magpadulong sa Department of Migrant Workers. Basing iban bala pila na katuig nagpuli na repatriate no ay pasang ideya mayugid nga makapakig-angot sila para nga ma-avail nila ang ini nga mga programa kay para gid ini sa inyo. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. 20 minutos magaligad sa takna ang alas 2 sa hapon. This time magakuha kita sang report. Kamusta ta ang ang sentimiento sang pila naton ka mga kauturan sa sining pagsaka sang presyo sa mga fuel products ta. Kuha ang detalye sa report ni Janelle Baclay. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Nel, mayong hapon. Paul, nagapangita sa sari nga pamaagi ang pila ka mga tricycle driver para nga mahapahagan-hagan ang epekto sa nga big time oil price hike no nga ginpatuman subong adlaw sa aton sini nga pagpakigangot sa pila ka mga tricycle driver kay ina sa barangay Balabago, Haro nga ilagin pahayag nga tido dako gid nga epekto no o kung mabuhin sila sini nga palangitan-an ang ining pulo to 12 pesos nga saka sa presyo sang krudo kagayara naman sa 6 to 8 pesos ang pagtaas sa presyo sang gasolina. Na interview naton gina ang isa sa mga driver nga si Benji Agusejos. Ang iya nga kita kada adlaw nag-average sa 1,000 tubtob 1,200 no ang iya sining income ti dako-dako tani ni ang iya sining ma-income pero tungod sang pagsaka sa presyo sang produktong petrolyo sa gasolina nga ginatughong niya suno sa iya ginapananaw nga 500 pesos gid ang mahimo mabuhin sa iya nga kita ti kun sang una naga-maximum siya 1,200 pesos kung mabuhinan na sang 500 pesos kay malawig ining iya nga biyahe halin sa aga hasta sa gabi ti pila na lang suno sa iya 700 na lang ang iya sining nga kitaon. So suno sa iya nakabati man siya nga mayara sing fuel subsidy ang iya nga nahambal sining ti tani ipanagtag gilayon para nga mapusla nila kag idugang-dugang nila sa ila sini iya nga pagbakal sang crudo Paul no pamatian tabla no
ang malipot nga pahayag ni Benji, si Benji, driver sa Pila na dula sa inyong income, abi? Napita tunga ko sir. Mga pila? Siyempre, dako kami kabiyahe motor mo. Oo. May sakyan pa, may bus pa. Sa una, pila mo na income sa kadlaw, estimate lang. Buta mo, 1-2 sir. Oo, may subong. Kung nga po, may silisintos nila. Oo. so 700 pesos, no? Ang Sobragid sa duhalos katunga gid oh, nel. so dako-dako gid gawa, no? Amo nang hambal niya sa aton siniyang interview. Ginpamangkot ta sila ti anong mga tikang ginahimo nyo abi. Kay ti fuel subsidy pag istoryahan daw wala pa man gid sang exact date kung sano ina ipanagtag. Kag sige-sige pa ini ang gyera dito sa may Middle East nga mong natudlo rason sang saka. So no, sa pila ka mga driver, ang isa naton nga interview gina si Arnold, no? Ang iya ginahimo ngati kung sa una pahabog sila ng libot-libot bala kung may makitaan ka nga pasero sa gadalan mapara sa imo pasakyon mo. Subong yang sistema nila pun anaygid pondo sa terminal kung hindi seating capacity wala sila gahalin kay suno sa ila para nga makatipid sila dapat nga puno gid ang seating capacity sang ila sining nga tricycle sa pagbiyahe halin sa terminal kag sa ila sining nga mga destinasyon kag ginalikawan nila ang pagpahabog nga termino ni sa mga tricycle driver nga wala sila gapahabog o kung nang pahabog inablang gabiyahe ka nga wala kasang direksyon nga mangita kasang pasayro sa igad sang dalan. Pamatian ta si Arias Arnold. Ano lang ba? Ano na lang? Parkingan lang. Hindi mo nalaya na ako. Eh kung nagpako ka, sigat. Nag-full tank ka man kagapon? O ano? Nagpul tao ka po. Oo. So nabatian ng isa ka driver, no, si Arnold, suno sa iya tipon anay gid ang sistema. Kag nagbisita kita Paul sa mga gasolinahan sinilang gid nga aga kay subong adlaw gid patuman ang big time oil price hike. Nakakita kita gina sang pahanumdom sa isa sa management sang gasolinahan ang nabutang didto no container and drum allowed. Aba. Ti ko nang mahilig atong makuturan kay gusto nila tani makakini no halin pa ini kagapon sa nagdigad nga madala sila sang extra container nga dagko kay may na videohan mo nga drum nga dalagko ginakarga para makapatugong kay naghingagaw sila from 58 pesos to 75. Stinta amo panigurong barato nel. Oo. Barato pa ni Subong amo na siya, present na siya, no? Oo. 70.49 ang diesel max kahapon kanina ng 58. Oh. Pero ang Petron amo ning isa sa pinakabarato. Amo na yung pinakabarato kag ano gini sila yan, no? On time kami adlaw gasunod gina sila sa every Tuesday nga increase. Di wala ta kabalo kay suno sa DOE base may increase sa buwas or sa coming days. So tatlo ka hugnat pero ang mga succeeding days gamay na lang. So doa muna, no? Daw sa initial to 12 to 14 ang una tapos daw 5 ka piso, 2 ang sa ulihi. May amo sina nga projection. So no container and drum allowed. Amo na ang rule dira kay ti damo nagdala sang drum, no? Especially may mga farm equipments nga ginagamit sa naga-stock sila. Ikaw yan nila sang kano ka nakapatugo. At isang actually kahapon nakatesting kita, no? Nakahingagaw kita. Okay. Kag sang weekend, no? Nakahingagaw kita pero sa subong ti amo na ang realidad subong adlaw. Kinikini dapat. So masadya, no? Ang sitwasyon sa mga gasoline station nga nangin puno sang madamo nga mga senaryo tungod sang pagsaka sini nga nga presyo sa produktong petrolyo, Paul. Ang mahimo na lang gid sinisang aton nga mga kauturan. Pagtipid na lang gid amo na lang nang pwede ta mahimo for now kay ang mga subsidy ti ginaproseso naman sang mga lokal nga panguluhan hulat-hulaton ta lang kay may mga ginahimo man sila nga plano. Ti medyo bugat ang sabahin subong sang transport co-op, no? Sa WVTC ang iladuga nga panawagan pabor sila sa sining ginaduso kag nasuportahan ni DOE Secretary Garin, Sharon Garin nga tagaan sang emergency power si Presidente Marcos sang Kongreso, no, nga isuspend o kung panubuan ang excise tax. Ti suportado ina sang WVTC suno sa kay Sir Boyet Parcon nga pabor gid kami sina kay gina-estimate nga posible nga madlagan sa 5 tubtob 6 pesos ang posible mangin epekto pananglit nga suspend ang implementation sang excise tax. Ti dako pa na Galing nil
kung kita maglantaw, ano pa ni, masi magdugay. Madugay pa. Hindi Oo, ba? kahit may ano pa eh. Wala sang may mapaumod eh. Wala sang daw nagapabor gid. Kaya actually ang ginaduso is hindi man total nga pag-suspend o kundulaon, kundi panubuan pagid siya. Oo. Para nga daw hagan-hagan lang ang mangin epekto. Oo, kay kung lantawon ta, wala sang may mapaumod sa Iran, sa Estados Unidos, kupod ng Israel, ti dapat mapreparahan ta bala. Kay sa mga masunod nga adlaw sini, ang mga presyo naman sang kuryente, sini ang gina-expect naman nga magasaka ang Meralco gani dito sa mga nagpasaka nati. Laban-laban diri sa aton may mga pagsaka man nga mabatsaga ng aton mga kauturan kag sa mga basic commodities. Kaya siyempre ang mga nagadulong sina sa mga pagkaon dira, mga services, crudo ang ginagamit. So, sa projection sang DOA, 16% mo ang Mario, mangin increase posible sa epekto sa masunod nga bill, electric bill sa aton siniya nga mga kauturan kung kuryente naman ang paghambalan. Ti mo naman tayan naton kay ti uso man subong daan ang delivery sang mga pagkaon ting mga riders na nagagasolina man na sila. Nabalawan may increase man na. So posible nga base may mga epekto ina no sa mga delivery sang mga items no, mga parcel, mga kasubong sila. Pero kuti kung wala madako gid nga bagay no. Okay. Nel, madamo gid nga salamat. Amo ni matulong naton nga update sa monitoring sang ginimplementar nga oil price hike subong nga adlaw. Para sa Bagong Pilipinas, General Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Madamo gid nga salamat, Janelle Baclay sa report. Luoy man tatos driver no, 1-2 income niya kada adlaw, mabuhinan 500 gid, tunga gid yang nabuhin. Gid yang ginalantaw niya nga mabuhin sa income niya. Ti kon example lang no, kung naga-income ka 1,000 a day, tapos nagakadto siya bisa pagkaon mga butan tabi 5 ka mo no sa isa ka pamilya, 500 gid abi sa bilog nga adlaw ina no, 500. Tapos mga iban mo pa dira nga gasto. Pero sa akon ang 500 nga na kulang ina sa pila 5 ka mo be. Okay lang akon tingob ang inyo pagluto. Ano mo na, ma-stretching mo na ang 5 ka gatos. Pero butang tabi may bilin ka lang abi sa kada adlaw nga pila 200 or shin. So meaning 900 or 800 gid magasto mo sa sulod sa isa ka adlaw. Tanan na nga galastuhan sa inyo nga balay. Ti kung mag 500 na lang ang gina-project mo nga income mo, kulang ka pa 300 sa kada adlaw. So dira mo makita ang epekto. Amo na nga dapat gid sige-sige ang paghimo sa mga sa mga plano, ang paghimo sa mga strategies abi nga baka buhin-buhin sa epekto sang sining tensyon sa Middle East. Radyo Pilipinas. Radyo Pero mo nang isa sa mga ginalantaw nato no nga ang mga pag-implement anay isang moratorium sa mga loans ang aton nga mga kauturan kati para bala makahagan-hagan man sa sa epekto. Kati kompensaron mo kadako gid sang ginsaka. Kati dugay-dugay isak gatos na ning presyo sang fuel products. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Amo na ganing ginasiling ko nga hindi man takbalo pa magbisikleta. Tiris-tistingan ta maglakat malawig para nga makatipid-tipid kita kung mag-amusin Amo na nga gid ang sa nakita naton subong sa balay nyo umpisa na kamo nga daan tipid sang kuryente. Kung kaya nyo nga aircon nyo dabi no. Kung pila ka oras, kung 2-3 oras kamo go pandar aircon, imuan nyo na lang 1 ka oras. Bla? Kung 4 ka electric fan ginagamit nyo kada kwarto, pwede mga tingob lang kamuanay para nga makapian-pian. Ang rep nyo abi, kung laman lang unhod gid nga damo, pwede mga patsyon. Mga simple lang nga bagay. Kaya kinanglan ta magtipid para hindi kita matamaan. Kaya may projection nga daan ang Department of Energy nga pagsaka sa kuryente. Kita na naman ng mga konsumidor sining kaluluoy. Diba?
Bisan manggaranon ka pa, mabatsyag ka man sini, di ba? Sino lang nga tawong di magbatsyag sini sang amo ni nga ano man? Amo na gani nga basta ngang fuel products gani magsaka sigurado gid nga tanan nga halos tanan nga sektor sini maapektuhan. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. 32 minutos magaligat sa takda ang alas 2 sa hapon. Maghatag lang ita sang pila ka mga pahanumdom sa aton nga pagbalik. Storyahan tayo ning pila ka mga updates no from PSA Guimaras. Magabalik lang ang programa Bantay Banwa. Ang violence against women and their children o VAUC ay isang krimen at hindi isang pribadong usapin lamang. Ito ay nakasaad sa Rule 3, Section 6 ng Republic Act 9262 o Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004. May obligasyon ako, ikaw, tayong lahat. And vow now. It's our duty. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. 33 minutos, makaligat sa takna alas 2 sa hapon. Parayan ka muna nagpamati diri sa Gyapon sa programa Bantay Banwa. Atis kita magpatpat sa dugang pagid naton nga mga balita, ginatamyaw naton sang happy birthday. Kay Gavin Nierbes, 11th birthday. Anak sang migo ta, Patrick John Nierbes. Isagid ka mayad-ayad nga hapon. Nagapamati samtang naga-drive. Thank you, Gid. Kay Migo Austin sa Leyte. Mayad-ayad man nga hapon. Samtang inom sang mainit nga kape. Sa nasiling na naton mga kabyanan ng PSA Guimaras no nagpatigayon kay inasang press conference na tuhoy sa sining inflation rate sang Pebrero kay naistoryahan kung ano bala ang gina-expect sa mga masunod nga bulan kay ti sige-sige ang pagsaka sang fuel products. So ano ba lang paglantaw nila sini kag ano ang status man sang inflation dira sa bahin sa probinsya sang Guimaras. So ari no si Ma'am Nelida Losare sang PSA Guimaras. Langit no, i-plastaron ta na ining aton nga kang napulo kaadlaw after ma-release ang official result. So, subong adlaw, akon ipresentar ang official nga datos ng inflation para sa probinsya sang Guimaras sa bulan sang February 2026. Ang ini nga report ginahimo agod mahatag ang husto kag napapanahong impormasyon sa publiko parte sa inflation rate sang probinsya kag ang epekto sini sa presyo sang mga balaklon kag mga serbisyo. klaro man Ang headline inflation o kon ang ginasiling nga rate of change sa presyo sang mga nagapanguna nga balaklon kag serbisyo
sa probinsya sang Guimaras sang February 2026 medyo nagsaka sa level nga 0.4%. Ang 0.4% nga inflation rate sang Guimaras mas mas mahinay siya kung ikumpara sa level sang national kag sang rehiyon 6. Ang average inflation para sa January and February 2026 nag-record sa negative 0.1%. Ang graph nagapakita sang bulanan nga inflation rate sa Guimaras halin tuig 2021 tubtob 2026. Makita diri ang paghulag, pagtaas kag pagnubo sang inflation rate sa kada bulan kumpara sa pareho nga binulan sang nagligad nga tinuig. Sa sulod sang 5 ka tuig, ang mga binulan halin June 2022 tubtob February 2023 amo ang may mataas nga inflation rates. Ang pinakataas nakalabot sa 9.0% sang February 2023 nga wala pagid malagpasan. Samtang ang pinakanubo nga positive inflation rate na record sang March 2025 nga may 0.2% lamang. Kag mas nagnubo pa ini sa negative nga level sang July hasta December sa pareho nga tuig. Kag nagpadayon gihapon sa negative nga level, apang medyo nagdasik ini sang January 2026 hasta sang February nga nag-record sa positive level nga 0.4%. Aton subong hibaluon ang main sources sang medyo madasig nga trend sang Guimaras inflation sa February 2026. Ang una nga source amo ang food and non-alcoholic beverages nga may negative 3.2% inflation. Mataas kumpara sa negative 4.2 sang January 2026 kag may ara ini nga 47.9% share sa uptrend. Ang nagpakita sang dako nga share sa increasing trend sang food and non-alcoholic beverages amo ang cereals and cereal products nga may negative 14.1% nga inflation. Kag nag-contribute sang 134.8% sa total food and non-alcoholic beverages nga inflation, particular sini ang bugas. Kag amo man ang presyo sang fruits and nuts nga may negative 9.1% inflation, particularly ang mangoes, guavas, and mangosteen nga fresh, kag ang vegetables, tubers, plantains, cooking bananas, and pulses nga may 13.5% inflation, particularly ang tomatoes, fresh or chilled. Kag ang ikaduha nga source amo ang housing, water, electricity, gas, and other fuels nga may 1.2% inflation. Mataas kumpara sa negative 0.4% sang January 2026. Kag may ara ini nga 24.3% share sa uptrend. Ang electricity nga may 2.4% inflation sang February 2026 halin sa negative 3.2% ang may dako nga share, particularly ang electricity from all sources. Ang water supply nga may 13.3% inflation, particularly charges on water supply through network systems kag ang solid fuels nga may 2.4% inflation, and napakita man sa dako nga share sa electricity inflation sang February 2026, particularly ang wood, bamboo, and charcoal. Ang ikatatlo nga source amo ang restaurants and accommodation services nga may 14.3% inflation. Mataas kumpara sa 11.9% sa January 2025 kag may ara ini nga 11.3% share sa uptrend. Makita naton nga ang restaurants, cafe, and the like with full service nga may 14.6% inflation ang nagpakita man sang significant share sa increasing trend sang restaurants and accommodation services nga commodity group. Ato naman subong hibaluon ang aton major contributors sa February 2026 nga inflation.
In terms sa kabugusan nga inflation sang February 2026, importante nga maintindihan naton nga hindi lang presyo ang ginatan-aw, kundi pati ang kabug-aton sang commodity sa consumption basket sang gimarasnon. Ang consumption basket amo ini ang collection sa mga produkto kag serbisyo nga masami ginabakal sang isa ka panimalay, pareho sang pagkaon, ilimnon, kuryente, tubig, kag iba pa nga pang-adlaw-adlaw nga kinahanglanon. Kung nagataas o kung naganubo ang presyo sang isa ka produkto, ginatan-aw man kung ano kadako sang party sini sa consumption basket. Kung ang isa ka produkto gamay lang ang share, gamay man ang iya epekto sa kabugusan nga inflation. Apang kung ang isa ka produkto may dako nga timbang sa market basket, kag ginakonsumo permi sang kadamaan nga panimalay, pareho sang bugas, isda o kuryente, mas dako ang iya kontribusyon sa inflation or masiling naton nga ini sila ang nabilong sa heavily weighted commodities. Sa bulan sang February 2026, may mga commodities nga may dako ang kontribusyon sa overall inflation sang gimaras. Bangod sila ang may dako nga timbang sa consumption basket kag masami nga ginakonsumo sang mga gimarasnon. Amo ini ang restaurants and accommodation services nga may ara nga 14.3% inflation kag may share nga 191.2% sa kabugusan nga inflation. Sini nga grupo ang restaurants, cafe and the like with full service ang nag-record sang dako man nga kontribusyon. Ini nag-record sang 14.6% nga inflation sa February 2026. Mas madasig kumpara sa 12.1% nga na-record sang January 2026. Ikaduha nga commodity nga may dako nga contribution sa February 2026 overall inflation amo ang transport. Ini nag-record sang inflation nga 6.0% kag may 111.6% share. Sa overall inflation sang transport sang February 2026, ang passenger transport services ang may dako man nga kontribusyon. Ini ang may 14.9% inflation. Particular sini ang passenger transport by sea and inland waterway. Kag may dako man nga kontribusyon ang purchase of vehicles nga may 3.2% inflation. Particular sini ang purchase ng motorcycle. Ang ikatatlo nga commodity nga may dako nga contribution sa February 2026 overall inflation amo ang alcoholic beverages and tobacco. Ini nag-record sang inflation nga 6.1% kag may 77.5% nga share. Sa overall inflation sa alcoholic beverages and tobacco sang February 2026, ang tobacco nga may 6.2% inflation ang may dako man nga kontribusyon. Particular sini ang cigarettes. Kag may dako man nga contribution ang spirits and liquors nga may 7.2% inflation. Particular sini ang wine. Butian ang porsyon sang presentation ni Ma'am Nelida Losare sang PSA Gimaras. So may may na-record nga 0.4% inflation rate. Kung basihan mo mas mataas gamay nga pagsaka kung ikumpara sang Enero 2026 nga sa negative 0.6%, pero kung basihan mo naman ang sa national nga level kag sa Western Visayas mas mahinay naman ini. So muna ang pila sa mga updates from PSA nahanungod sa inflation rate sang probinsya. Subong naman ipabati naton sa inyo ining reaksyon sang PSA Gimaras sa tensyon sa Middle East kung ano bala ang paglantaw nila sini. Iti balantaman sige-sige pa kag way pa mag untat ang krisis didto, ang tensyon dito sa Middle East. Iti ano ang mangin epekto sini sa inflation rate sang probinsya sang Gimaras. So, ari ipakita na to sa inyo ining mensahe ni Ma'am Nelida Losare. Nelida Losare ang Chief Statistical Specialist
sang Philippine Statistics Authority Guimaras Provincial Statistics Office. Kita din sa Pilipinas, we do not produce crude oil. We are truly dependent sa pag-import. So kung kulang ang supply, ang prices are expected to hike, no? Based gani sa news nga ginbasa ko mga kagabi, nabutang dito nga double-digit pump price hike set today, March 10, no? So this is the 9th straight week of increase for gasoline and the 11th for both diesel and kerosene. So kung magpadayon ini our manufacturing firms sa nga nagagamit sang mga crude oil or gasoline para mag-produce sang ila outputs, siyempre expected man naton nga ma-increase man ang ilang selling price, no? So kung may increase sa prices, of course, ang aton nga inflation kay ang inflation rate it is measured, no, ang gina-compare naton ang current nga price sa previous nga price. Say for example, ang February 2026 nga presyo, i-compare naton sa February 2025 nga prices. So kung magtaas ang presyo gid subong nga 2026 tungod sang Middle East crisis, expected gid nga mataas ang aton nga inflation. Kag of course kung it requires man sang mataas nga expenses, no, para mag-produce sila sang ilang nga produkto, expected nila nga mapatong man sila sang increase sa presyo sang mga produkto nila. Kag of course hindi lang isa ka sektor ang affected sina, no. Anticipate naton nga halos tanan affected, no, ang hindi lang isa ka sector or industry, no, kundi pati man ang aton nga agriculture sector kay ma-increase man ang bilis sang mga fertilizers naton, mga insecticides, kag even ang mga harvester kay gagamit na sila gasolina, no. So ang aton nga industry as well as ang services expect man naton nga magtaas ini. Kag tungod sa pagtaas sang presyo sang gasolina, expect man naton nga may fair hike nga proposal man na ang aton nga mga drivers. So let us cross our fingers nga hindi maglawig ini nga crisis nga matapos dayon para nga hindi kita gaano gid nga maapekto. Mga Batian si Ma'am Nelida Losares ang Guimaras PSA Guimaras. Di ang pagtaas ang inflation rate ginalauman na sang probinsya. Iti halos tanan nga industriya naangot gid sa fuel products. Siyempre ang mga firms dira, sektor sa transportasyon, sa agrikultura gani na mention niya man, mga fertilizer dira, mga abono ngati ginagamit, no. So amo na nga expected na ini nga magasaka ang selling prices bangod sang nagapaday nga tensyon sa Middle East. Ang pangabay lang sa nisang PSA nga tani hindi na magdugay ang tensyon para hindi na shadow ang epekto sa aton. 50 minutos makaligad sa takna alas 2 sa hapon. Ginatamyaw ko man sang mayong hapon si Mama Aldea Tarosa, nagatutok man sa aton nga pagpangalagad subong. Napasalamatan tang aton mga kaupdanan sa technical side. Sa studio, Engineer Roy Louie Caipang, sa transmitter, Mr. Vermor Aventura. Para sa Bagong Pilipinas, Joseph Paul Noblesa Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.